MCA chismosa na, sumbongero pa. So heto na nga. Andito pa rin ako sa bus as I am typing this. Haha, may tumabi sa akin na naka-white shirt tapos batak ang biceps. Eh syempre, weakness ko yun. So, ako naman, inayos ko pag-upo ko para, kunwari, mahinhin at mayumi tayo. I was wearing a cap, sunglasses, saka face mask. Nasa window side ako tapos si Koya nasa aisle. Tapos nakita ko, nilabas ni Koya phone niya. Ako naman, kunwari, nagdo-doom scrolling sa IG Reels. Pero ang totoo, naka-side eye ako sa phone ni Koya kasi ang taas ng brightness. I am confident na hindi niya alam na nakikita ko yung laman ng phone niya kasi nga naka-sunglasses ako tapos kunwari scroll-scroll lang sa IG. Nagbukas si Koya ng messenger niya tapos inopen niya convo nila ni boss ko. Ako naman biglang nang hinayang kasi taken na si Koya. Pero sige pa rin ako sa chismis kung ano tinatype niya. Mahal OTW na po ako, kinatita po. Bus na ako, OTW Cavite. Tapos sabay, send ng selfie niya sa bus. I was like, kasi mga mye, yung bus na sinasakyan namin is papuntang Bulacan. Nakakaloka. Kaya ayun, mas lalo kong ginalingan pagiging chismoso ko. Sobrang invested na ako sa cellphone ni Koya. I-click sa profile ni boss ko. Tapos dun ko nakita full name ni ate girl. So, tinandaan ko kasi I feel like I know where this is heading. Si Koya nyo, may isa pang messenger na binukas. Tapos may chinat naman siya ng isa pa. Pero this time, feeling ko pangalan na nung girl. This was the message na naaalala ko. Bas na po ak. Si Upo labs ko sabay send din ng selfie ni kuya na nasa bus. Siyempre, tinandaan ko rin yung name nung isa niyang kachat. Bumaba si kuya nyo sa may Litex. Tapos dun ko na sinearch using my burner account yung dalawang kalaguyo ni Koya. I took a screenshot of both FB profiles. Si boss ko is naka-public ang profile. Tapos yung si labs ko, naka-private. At this time, feeling ko, it is my responsibility to let both girls know yung kagaguhan ni Koya. Masyadong peaceful buhay ko, so gusto ko ng gulo. I let my intrusive thoughts win. Minessage ko si Girl A na, your partner is cheating on you. Heto profile nung kabit niya. Sabay send ng screenshot ng profile ni Girl B. Minessage ko si Girl B. With the same message I sent Girl A, pero I sent yung profile ni boss ko kay labs ko. Ayun lang, ha 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 ha. Tingin ninyo, mga cheater. Mag-cheat na nga lang kayo. Tinataasan nyo pa brightness ng phone nyo. Update. Nag-reply na si boss ko, nagpapasalamat kasi matagal na raw niya pinaghihinalaan. She messaged the other girl before siya mag-reply sa akin. This is very anticlimactic kasi feeling ko left out ako. I demand to know the next scenario rin. What if gawa ako ng GC naming tatlo for the plot twist? Last update ko na ito. According to boss ko, hindi pa rin daw nagre-reply sa kanya si labs ko. She already messaged ko ya sa messenger and tinadtad na rin ng texts pero hindi raw nagre-reply. Dinidecline din daw ni Koya ang calls niya. I apologize to her if nang himasok ako sa relasyon nila. But she was really thankful na this incident happened dahil ilang buwan na raw siya nag-overthink kasi kinukutuban na siyang may kabit boyfriend niya. As someone who has recently broke up due to cheating issues, I feel and empathize how heavy this situation that she is going through right now. So ayun, to all cheaters out there, mabubuko mga kagaguhan nyo sa buhay one way or another. What's done in the dark will always come to light. In Koya's case, through his phone's brightness and the nosy bus passenger, LOL. To end this on a lighter note, let me know kung tumaas ang demand and presyo ng privacy-tempered glasses sa mall, mga M sa high E.